Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mas malawak pang konsultasyon sa pagbuhay sa old school calendar, iginiit ni Congressman Romulo. Ronda Pilipinas. Private Sector Advisory Council, iginiit ang apela sakaling tuluyang ipatupad ang 100 peso wage hike legislated. Ronda Pilipinas. Farm gate price ng palay tumaas noong Enero. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 2 katao patay at 2 iba pa sugatan nang bumagsak ang isang tulay diyan po sa may Netherlands. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan, Harvey Pagsanghan binuhat sa Pinoy Liga Next Month Cup debut game ang kanyang kupunan. Ronda Pilipinas. At kampo ni Dominic Roque, kinundi na ang umano'y malisyosong pahayag ni Christopher Fermin. Ronda Pilipinas. Mamaya sa NBI, private message muna bago malaman ang presyo ng produkto. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bakit mahilig ang mga lalaki sa magaganda o mahilig nga ba ang mga lalaki sa magaganda? Patutunayan pa ba natin to? Sige, mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Iyon! Ayos yan, ha? Okay, alam nyo ba, sabi ni ASEC Joey Villarama ng PCO, ha? Bawal daw po muna. Hindi naman siguro bawal. O iwasan muna daw muna natin yung mga inflatable na mga swimming pool para makatulong sa pagtitipid sa tubig. O dapat ang mga ganyang mga pakiusapan ay nakakarating hanggang LGU. Ha? Hanggang LGU kasi parang nung ako'y nag-i-scroll sa social media, ang mga pa-swimming pool pala ng barangay ay minsan kay Cap.
Oo. So, bawal muna. Wag muna natin gawin. Okay, siguro pinakikiusapan tayo ng gobyerno na tayo magtipid ng tubig. Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ-AM, Metro and Mega Manila. Naka-live din tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Aliw Channel 23. Magandang araw. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. At sa ating magiging weather for today, ito po ang ating magiging weather, whether we like it or not. Patuloy pa rin makakaranas ng mainit na panahon ang malaking bahagi ng bansa dahil sa umiiral na easterlies. Asahan ng mainit na hangin at na may mga pag-ulan galing sa silangan, partikular sa bahagi ng Mindanao. Meron ding namataan na cloud clusters sa gitnang Pacific Ocean pero hindi ito inaasahang lalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Wala rin inaasahang bagyo sa mga susunod na araw. Pero asahan ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Central Luzon. Magkakaroon naman ng isolated rain showers sa Visayas area maging sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa Caraga at Davao Region. Ronda Pilipinas. Samantala, binigyan din ni Pasig Representative at House Committee on Basic Education and Culture Chairman Roman Romulo na mas marami ang pabor na ibalik ang dating school calendar sa mga pampublikong paaralan. Ito'y batay na rin sa ginawang konsultasyon ng komite at ng Department of Education sa iba't ibang stakeholders. Sa panayam ng DWIZ, iginiit ni Congressman Romulo na anuman ang piling school calendar, pareho itong may kakaharaping hamon. Pareho yan. May issue, may challenges kung ano yung academic calendar. Pero pag narinig naman po namin talaga sa committee o kaya pag umikot po kami sa aming mga distrito, sa ngayon po talagang matimbang po talaga yung mga concerns ng mga magulang at estudyante pagka hindi po mabalik. Kasi pag may klase raw po ng April at May, unang-una napakainit. May isang nagsabi po sa amin na sa totoo, pag bagyo, maliwanag po eh. Merong mga storm signals raw po, typhoon signals. Kaya alam po kung may pasok kung wala. Pero pagdating sa init, wala raw tayo masyadong measurements pa dyan. Si Congressman Romulo ba yung asawa ni Shalani? Ba? Shalani? Oo. Gayunpaman, nilinaw din ng kongresista na dadaan pa rin sa ilang pagdinig ang usapin sa academic calendar ng DepEd upang matukoy ang pangmatagalang plano ng departamento hinggil sa academic calendar. Kailangan po talaga dinigin pa rin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi sa totoo lang, ito pa lang na-announce pa lang yung para sa coming academic calendar. Yes. Gusto natin mailatag ng mabuti. Ano ba ang plano? Talaga bang 4 years ito? 5 years? O plano nilang 2 years? Kasi kung ano yung plano po nila, makaka-apekto po yan sa tinatawag mandatory break ng ating mga mag-aaral, ng ating mga teaching and non-teaching personnel. Yan po ang tinig ni Pasig Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. ICC hindi dapat katakutan ayon sa ilang kongresista. Alamin natin ang report ni Patrol Love Tina Nolasco. Tina! Kung walang itinatago, wala daw dapat ikatakot. Ito ang binigyang diin ni Manila 1st District Representative Ernesto Junicio, Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo, at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega, kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa umunoy paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, sang-ayon ng mga mambabatas na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, gayaan nila ng idineklara ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa katunayan, hindi na nila kailangan pang makialam ang ICC at imbestigahan ang umano'y libo-libong kaso ng extrajudicial killing sa bansa dahil mayroon ng sariling umiiral na polisiya at hudikatura ang Pilipinas.
Sa kabila nito, kinukonsidera naman ni Congressman Ortega ang resulta ng Octa survey na nagsasabing 59% ng mga respondent ay suportado ang investigasyon ng ICC ukol sa war on drugs. Anya, naninindigan sila sa desisyon ng Pangulo pero ginagalang din nila ang resulta ng survey dahil posibleng nakikita ng mga tao ang irregularidad. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa ilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at meron po tayong makakausap sa linya ng telepono. Kahapon, pinag-usapan po natin na tataas yung jet fuel, di ba? Yung gasolinang ginagamit sa aeroplano. Oo, eto hong papalapit na Semana Santa, marami hong sasakay sa aeroplano. Oo, nasa linya po natin ngayon, aeroplano. Ito ho'y may lipad istorbohin na muna natin. Mabilisan ito. Spokesperson po ng AirAsia si Mr. Steve Dailisan. Sir Steve, magandang araw. Pasensya na sa istorbo. Ay, okay lang po, Kuya Dennis. Magandang umaga rin po mula sa AirAsia Philippines. Oh, yan. Okay. Sir Steve, bumalik na ba? 100% na ba yung mga lumilipad, umaalis, namamasyal sa Pilipinas o outside of the Philippines? Kumusta na po yung dami ng bumalik na ba tayo sa pre-pandemic level? Medyo papunta pa lang po tayo doon Okay. sa pre-pandemic level. Kung ikukumpara po natin ng 2019, siguro mga short pa tayo ng mga 10%, Okay. mga 10 to 15% ng pre-pandemic capacity natin. Pero tingnan naman natin this year po ay tuloy-tuloy na po na sisigla yung ating pagbiyahe dito po sa Pilipinas at maging po sa abroad. Oo. So yan ang projection natin for the year 2024, Steve. Opo. Maganda po yung very optimistic po kami sa AirAsia pagdating po sa pagbiyahe. Katunayan po, marami po kami mga exercises para po masiguro na talaga pong affordable at magiging ligtas yung pagbiyahe ng mga kababayan natin, especially papalapit na po tayo sa Holy Week. Yun. Oy, Sir Steve, ikaw may utang sa akin. Ako'y maniningil, ha? Nung last na nag-usap tayo, sabi ko, di ba, yung bang mga empleyado ng AirAsia before ay na-recall na? Bumalik na ba sila? O ilang percent na yung nakabalik? O ilang percent pa yung naka-standby? Yun yung, kaso hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon mag-usap. Bumalik na ba sila lahat sa Sir Steve? Opo, lahat po. Lahat Very po good. ng aming mga all-stars. Katunayan nga po, marami na po kaming na-hire na bago since last year. So, lahat po ng aming workforce na kung yung pandemic po yung tinutukoy nyo, ay nakabalik na po lahat ng mga empleyado natin. And at the same time po, nakatanggap na rin po tayo ng mas marami pang mga empleyado sa cabin crew side, sa mga piloto, gayon din po sa aming mga ground staff. Dahil po ang AirAsia, meron po kaming negosyo na kung tawagin ay AirAsia Super App o yung AirAsia Move namin. Kaya nakapag-employ din po kami ng karagdagang pang mga kababayan natin. Okay, that's good. Kasi employment din yan sa mga kababayan natin, additional, at nakakatulong pa rin tayo sa ekonomiya ng Pilipinas, Sir Steve, ano? Okay. Opo. Oo. May bali-balita kasi, Sir Steve. Pasensya ka na dahil yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga millennials, alam mo naman yung mga millennials, talagang gustong nagkakandarapang umalis ng kanilang mga syudad, probinsya, at lilipad lahat yan. At nagkaroon ng balita na tumaas yung gasolina ng eroplano. Kayo ba'y apektado nito? Tataas ba to? Apektado ba? O yung mismong nag-early booking ay hindi na apektado? Paano ba nangyari? Actually po yung jet fuel prices, talaga pong medyo malikot yung paggalaw niya kung observe nyo po since last year. Ang pinakahuli po na abiso ng Civil Aeronautics Board para sa buwan ng Pebrero nasa level 5. Pero para po pagdating ng March, itinaas po nila ito sa level 6. Ang ibig sabihin po nito, yung fuel surcharge cost kung sila po ay lilipad ng AirAsia, mag-average po yan from 185 to 665 pesos po. Depende po sa layo. At kung international naman, nasa around 610 hanggang 949 pesos yung kanilang fuel surcharge cost. So ito po makikita naman nila, ito malinaw na naka-indicate sa ticket, and at the same time, ito po ay nasa direksyon ng Civil Aeronautics Board. So lahat po ng airline ay binibigyan ng mandato ng Civil Aeronautics Board na kolektahin po yung fuel surcharge cost para ibangga po dun sa volatility ng fuel pricing. Oo, kasi medyo malikot, ano? Ang effectivity niyan o naging effective yan kailan?
Ito po, effective po yung panibagong fuel surcharge cost, Kuyang Dennis, sa darating po na Marso. So from level 5 ngayong February, level 6 na po siya ngayong March. Oh, okay. So, yun yung sinasabi mo na 100 plus at saka 600 plus, Sir Steve? Opo, opo. So yun po yung magiging epekto po niyan. But para po sa amin sa AirAsia, kaya nga po kami talagang affordable yung tickets. Alam niyo naman po kami, low-cost carrier. Yan po yung aming sale mula po February 19 hanggang 25. Piso po talaga yan. Pag chinek nyo po, meron po kami higit 300,000 seats para sa mga kababayan natin na gustong magplano ng maaga ng kanilang biyahe na magagamit po nila yan mula September 1, 2024 hanggang sa susunod na taon na po, June 18, 2025. Kung meron po silang biyahe ng Undas, Pasko, Bagong Taon, summer ulit next year. So at least po, it's really, really wise po to plan ahead yung travels natin kasi dyan po tayo nakakatipid. Oh, pero hindi na ako makikigulo doon sa piso ninyo. Grabe, minutes lang yun di ba? Meron pa po, may mga natitira pa meron po pa ba? seats. Opo, meron pa po. Kung i-check niyo po ang aming AirAsia Super App, nariyan pa po, pwede pa po kayo mag-book ng piso. Okay, kasi minsan nakikigulo kami mag-asawa dyan, pero hindi hindi kami umaabot dyan parang minutes lang, naubos na. So, ibig sabihin, hindi na apektado rito yung mga early booking, Sir Steve? Yung mga mas maaga? Hindi na po. Kung maaga po kayo nakapag-book at nagkaroon po ng volatility ng presyo ng jet fuel, kung ano po yung petsa o kung ano po yung date ng pagkakabook nyo, yun po yung effectivity nun. Doon po siya mag-take effect. Pero ito po, open po ito sa aming domestic flights. Alam niyo naman po, lumilipad kami. Naku. Oo. Nawala si Sir Steve. Yun. Naku. Nawala si Sir Steve. Yes, ano mo nga para matapos lang natin yung thought niya, yung gusto niyang sabihin at gusto niyang i-share sa mga viewers and listeners natin. Apektado tayo in short doon sa lahat ng mga gustong umalis ng Pilipinas at mga bayan-bayan, apektado daw po. Yan, yung surcharge, doon po tayo dadagdagan at kailangan nilang gawin yan dahil sa hindi nila wala magagawa dahil tumataas talaga yung gasolina ng gasolina ng eroplano, parang yan. Sabagay yung mga jeepney, pagka tumaas yung gasolina, hindi sila nagtataas ng pamasahe, no? Pero dito pala automatic, pero meron naman silang dokumento na kaya nilang gawin yun. Oo. Okay? So, okay. Pabalikin pa ba na? Nawala? Ay, naku. Okay. Sige. I-reestablish na lang natin mamaya ng konti. Kung kaya pa. Pero nakuha naman natin yung gist yung importansya, yung pinakabuod na gusto nating malaman. Tataas po talaga at kailangan po na mag-adjust po doon sa expect na natin doon sa mga magbubuk. Sabi ni Sir Steve, meron pa naman daw piso fare. Tingnan nyo na, baka kayo makakuha ng piso fare. Okay? Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas! Samantala, giniti Private Sector Advisory Council Head for Jobs at Go Negosyo founder Joey Concepcion na hindi kakayanin ng mga negosyante na ibigay ang isang bagsakan ng panukalang 100 peso wage hike sa panayam ng DWIZ. Sinabi ni Concepcion na kahit ang mga nakalipas na administrasyon ay unti-unting ang pagbibigay ng dagdag sahod para sa mga manggagawa. If we do a one-time wage increase of 100 pesos, talagang maraming magtatamaan na negosyante dyan, no? Especially yung mga micro, small at medium enterprises. At if you go back at history, during the time of GMA, she did about 9 increases, which totaled 154 pesos. Si Aquino naman gave about 6 increases totaling 87 pesos. So you can see all the previous leaders, including President Duterte, also what he did was 3 increases, a total of 79 pesos over 3 times. No? So it's very clear that hindi kaya ng isang negosyante na masyadong ang bigla ng pagtaas ng wage increase.
Binigyan din ni Concepcion na hindi siya kontra sa panukalang wage hike, bagamat kung maaari niya ay ibigay na lang ang paunti-unti ang 100 pesos wage hike upang hindi mahirapan ng mga negosyante, higit lalo ang mga maliliit na negosyo. Congress, that maybe they do it over a period of 5 times, 6 times, where it is not too heavy, So even NEDA is worried about all of this, So what is important is the economy continues to grow. So I'm not against wage increase. No, I want to make that clear. I'm saying that let's do it on a staggered basis. Sabi Mr. Concepcion mismo ng Senate President, kasi bumaba daw yung corporate income tax from 33% naging 20%, 13% yung matter of the difference. So baka daw pwedeng ibigay na sa mga yung 100 pesos na yun. Oo. Yun ang sinasabi ng Senado. Yan ang tinig ni Private Sector Advisory Council Head for Jobs and Negosyo Founder Joey Concepcion sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, tumaas sa 25 pesos 8 centavos ang average farm gate price ng palay noong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang nasabing halaga ay mas mataas ng 9.6% kumpara sa 22 pesos 89 centavos na farm gate price noong December naman ito, 2023. Nakapagtala ng pinakamataas na farm gate price ang Ilocos Region na pumalo sa 28 pesos 97 centavos kada kilo, habang 19 pesos 31 centavos naman ang pinakamababa na naitala sa Eastern Visayas. Iniulat din ng PSA na nakapagtala ng positibong year-on-year growth rates ang lahat ng rehiyon sa nakalipas na buwan. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Dahan-dahang pagbabalik sa buwan ng Hunyo ng opening ng klase, dapat daw tiyaking di makakabawas siguro to, no? Makakabawas sa kinakailangan school days. Alamin natin ang report na mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Ate Zelly, go! Dapat tiyakin na ang adjustment o yung gradual na pagbabalik sa dati ng school calendar ay hindi makabawas sa haba ng school days na minamandato na batas na itinakda sa minimum na 200 araw. Ito iniyag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, bagamat ikinatuwa nito ang pagtugon ng Department of Education sa panawagan na maging mas flexible sa pagtatakda ng school calendar days at sa pagprioridad ng kapakanan ng mga estudyante. Reaksyon ito ni Villanueva sa pag-adjust ng closing ng kasalukuyang academic year sa May 31, 2024 mula sa original na June 14, 2024 bilang bahagi ng dahan-dahang pagbabalik sa pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo. Maasa rin si Villanueva na magkakaroon ng synchronicity o pagkakatugma sa pagitan ng DepEd at ng Commission on Higher Education. Kailangan anyang tiyakin na walang magiging lull time o masasayang na oras ang mga estudyante na magta-transition mula sa secondary patungong tertiary level. Hinikayat rin ni Villanueva ang CHED at iba pang higher education institutions na ikonsidera ang pagbabagong ito para hindi mawala ang momentum sa pag-aaral at walang masasayang na oras para sa kanilang pag-aaral. Ito sa Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIC Patrol Report. Samantala, may patutunayan tayo ngayon. Ewan ko kung kailangan patunayan to, ha? Alam nyo ba kung bakit mahihilig sa maganda ang mga lalaki? Rephrase natin. Mahilig ang mga lalaki sa mga magaganda. Patutunayan ba natin to? Parang alam na natin. Pero alamin natin yung science. Bakit? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Napapansin mo ba ang mga kalalakihan na napapatingin simula ulo hanggang paa sa tuwing merong napaparaan sa harapan nilang magandang babae? Totoo nga bang may papaliwanag ng science ang ganitong behavior ng mga kalalakihan? Tara, let's prove it!
Ayon sa ScienceDaily.com na ang mga lalaki ay may 25% more visual neurons and testosterone receptors sa kanilang visual cortexes kung saan ang mga images ay napaprocess kumpara sa mga babae. Mas mataas din ang sensitivity ng men sa fine details o bawat detalye ng looks, shapes, and color ng mga kababaihan kaysa sa mga women sapagkat mas unang napapansin ng mga kababaihan ang kulay kaysa detalye. Dagdag pa sa Glamour.com na ayon sa mga eksperto, ang mga lalaki ay physical attracted o napapawaw sa mga magagandang babae dahil meron silang fertility at survival instinct. Bukod dito, sabi rin sa BetterHealth.com na nakakaranas ng pheromone attraction o love at first sight ang mga lalaki kapag nakakakita ng magaganda. Kaya naman ladies, huwag agad away ng mga gentlemen kung biglang napapalingon sa mga magagandang babae dahil merong science behind this behavior. Sa mga boys naman, kung ayaw ng ayaw at ayaw ng magalit si girlfriend at si misis, pikit na lang ang mata. Pag nakakakita ng maganda, pikit ang mata. Oh, okay? Kaya kayo, huwag kayong titingin sa magaganda at papatol sa iba. Sa panahon ngayon, lahat may camera. Madali kayong mahuli. Kaya, mas maganda, huwag na lang kayong magloko o mag third party kasi nakakapangit yan. Tama, Yas? Oo. Pag kami may ginawa kang maganda, ibibless ka ni Lord, ha? Mas lalo kang gagwapo. Iyon. O mas lalo kang gaganda. Oo. Pag walang blessings ni Lord yan, papangit ka! Okay. Magandang umaga sa lahat. O magandang araw sa lahat ng mga magaganda laro. Mga nagge-games ha? Mga casting. Handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports. Siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-i-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong mga games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at maraming pang games na iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app. Download. Now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Oras po natin sa buong Pilipinas. Asa na yung relo ko rito? Nawala yung relo ko rito. Gumagano lang ako nakikita. Ayun pala, nasa taas na. Ayun pala eh. Bira 30 minuto na. Makaraan ng alas 10 ng magandang Yumaga. Ronda Pilipinas. Hoy! Tuloy-tuloy ang mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng reports. PBBM at First Lady Liza Marcos nag-dinner date. Nagkaroon ng schedule. May schedule pa ba sila? Mabuti naman, nagkaroon ng schedule. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perez. Gilbert, go! Sa kabila ng napakahigpit na schedule ng first couple, hindi ito naging hadlang para magkaroon sila ng oras para sa isa't isa. Sa isang post sa social media, ibinahagi naman ni Pangulong Marcos na nagkaroon sila ng date ni First Lady Liza Araneta Marcos kagabi. Nakasaad naman sa caption ng larawang ibinahagi ng Pangulo na date night for the first couple with Liza Marcos. Sa larawan, masaya nagkukwentuhan at nagtatawanan na ang mag-asawa habang magkaharap sa isang mahabang mesa. Pinagsaluhan naman nila ang wine, salad at tinapay sa kanilang pagkain. Matatandang sa nakarang vlog ng Pangulo, ipinahig niya na tuwing Miyerkules ang kanilang date ni First Lady Liza. Kung hindi man sa isang restaurant dahil sa kanilang sobrang busy na schedule, sa bahay daw nila ito ginagawa at mismong si Pangulong Marcos ang nagluluto ng kanilang menu para sa kanilang house date. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ano kaya niluluto ni Apo Bong? Ha? Pakbot. Ilocano si Presidente, di ba?
pakbet at saka pinapaitan. Oh. Di ba nakikwento niya minsan na tuwing Wednesday, pero madalang, di ba, na matuloy yung kanilang Wednesday date. Oh. Wednesday. Oh, Wednesday kung tawagin. Pero ngayon nagkaroon, no? Oh, ng oras, kahit papano, naisingit. Alright, very good. Tuloy ang mga balita. Tanggap tayo ng isang report pa. Pagbalik sa prangkisa, muling ipinanawagan ng grupo ng transportasyon. Prangkisa nino. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Muling kinalampag ng grupo ng transportasyon ang pamahalaan para tutulan ang PUV Modernization Program. Ayon sa grupong pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operator nationwide, hindi dapat isisi ng gobyerno sa saligang batas ang krisis at kahirapan sa bansa, kundi dapat wakasan ang mga pulisiyang naglulugmok sa mga Pilipino, partikular na sa mga ordinaryong mamamayan. Binigyan din ng grupo na hindi dapat nakapokus sa charter change ang bansa dahil hindi naman makikinabang dito ang mga mahihirap, partikular na ang mga tsuper at maliliit na operator. Binigyan din ng piston na ang mga dambuhalang negosyo ang makikinabang sa tsatsya kung saan ay papayagan ang mga dayuhan na magmay-ari ng mahalagang sektor ng ekonomiya, kabilang na ang public transportation. Dagdag pa ng grupo na lalo lang maglulugmok ang ekonomiya ng bansa. Dadami ang walang hanap buhay at lalong ninipis ang sahod ng mga manggagawa. Sa kabila nito ay iginiit ng piston na dapat ibalik ang prangkisa ng mga maliliit na operator at isulong ang progresibo, makabayan at makamasang pampublikong transportasyon at hindi ang paghahari ng mga dayuhan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-ulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Iba't ibang grupo nagsagawa ng kilos protesta sa Maynila bilang pagtutol sa isinusulong na charter change. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayo pa ko, Kuyaya. Go! Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa lungsod ng Maynila bilang pagkontra sa isinusulong na chacha o charter change. Nasa 300 mga realista mula sa ilang grupo at mga kapanalig ng simbahang Katoliko ang nakiisa sa nasabing protesta. Mula sa Delpan Bridge ay naglakad ng marcha ang iba't ibang grupo sa Plaza Roma o tapat ng Manila Cathedral sa Intramuros, Manila, kung saan sila nagsagawa ng programa. Mariin nilang iginigiit na hindi nararapat at napapanahon ang pagpapalit ng 1987 Constitution, lalo na dapat tutukan ang suliranin ng bayan tulad ng taas sweldo, pagpapababa ng presyo ng bilihin, karapatan at reforma sa lupa. Nanawagan din sila sa Commission on Elections sa COMELEC na makiisa sa taong bayan at wag nang isa-ilalim pa sa validation ang mga lagda na nakuha mula sa People's Initiative. It is Battle number 5. Ayayupan ko para sa Metro ng Lakas, DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pa ang report. Dagdag na mga gamot na exempted sa VAT, malaking ginhawa daw dahil sa ating mga kababayan na may karamdaman. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Selly Ortega Bueno. Ate Selly. Malaking tulong sa mamamayan ang pagdaragdag ng mga gamot na exempted sa value-added tax o VAT. Payag ito ni Senator Sani Angara makaraang aprubahan ng Food and Drugs Administration o FDA ang 20 pang bagong gamot sa listahan ng mga exempted sa VAT na umaabot na ngayon sa 2,000. Kabilang dito ang mga gamot sa cancer, hypertension, diabetes, kidney disease, mental illness, high cholesterol at tuberculosis. Sinabi ni Angara na bahagi ito ng benepisyo na naging bunga ng Republic Act 10963 o yung TRAIN o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Layunin anya ng batas ay gawing mas accessible sa publiko ang mga life-saving drugs upang hindi na gawing option na lamang ang pangalaga sa may sakit. Bukod sa VAT exemption, ipinaalala ni Angara na may discount pa rin matatanggap ang mga senior citizens at persons with disabilities o yung mga PWDs. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. 170 senior citizens nakatanggap ng tulong pinansyal at material assistance. Ano kaya yung material assistance na yun? Material assistance mula sa QCLGU. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Aabot sa mahigit 170 senior citizens ang nakatanggap ng tulong pinansyal at material assistance mula sa Quezon City Government. Ito'y sa ilalim ng Social Welfare Assistance o ang SWA program ng QCLGUs kasunod ng pinagtibay na City Ordinance 3115-2022. Ginawa ang naturang programa upang mabigyan ng financial assistance ang mga senior citizen, solo parent at mga persons with disability bilang pag-alalay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang bawat benepisyaryo ay nakakatanggap ng 500 pesos na tulong kada buwan sa loob ng isang taon. Para naman sa mga nais maging bahagi ng programa, maaaring maipag-ugnayan sa Office of the Senior Citizens Affairs o ang OSCA sa pinakamalapit na District Action Office sa inyong mga lugar. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, nais ng mga Pilipino na nasa henerasyon ng post-boomers at millennials na magnegosyo kesa magtrabaho. Batay ito sa online survey na sinagawa ng HMO leader na PhilCare, kung saan lumabas na 53% sa dalawang henerasyon ang nais magnegosyo. Ang post-boomers ay edad 43 taong gulang, 43, hanggang 58 taong gulang, 58. Habang ang millennials naman ay edad 27 taong gulang hanggang 42 taong gulang. Paliwanag ng PhilCare Wellness Index Chairman Dr. Enrique Ona. Ipinapakita nito na dumarami ang nais ng autonomy o makapagsarili. Naniniwala rin si Dr. Ona na dapat pagtuunan ng pansin ng mga employers ang entrepreneurial spirit ng mga millennials at mga post-boomers kung nais nilang magtrabaho ang mga naturang henerasyon sa kanilang kumpanya. Ronda Pilipinas. Meron pa tayong study nito. Bigyan mo nga ako ng link ng study na are. Gusto ko mapag-aralan are. Oo. Okay. Ito. Pengyan ko link ha. Okay. Sige, tanggap tayo ng isa pang report. Chinese national na may kasong kidnapping napigil na makalabas ng bansa ng Bureau of Immigration. Alamin natin ang report ni Patrol 5 IAU pa. Kuyaya. Go. Nasabat o naharang ng mga opisyal ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport na ang isang Chinese national na tinangkang lumabas ng bansa na may kasong kidnapping at pagpapakulong sa isang kasamahan sa Pampanga. 3 taon na ang nakakaraan. Sa report kay Immigration Commissioner Norman Tansinco ng BI Border Control and Intelligence Unit, kinilala ang pasahero na si Hu Xin, 25 years old, na nasabat sa NAIA Terminal bago sumakay biyaheng Singapore matapos makumpirma ng mga immigration supervisor na may Hold Departure Order o HDO na inisyo ang korte sa Angeles City, Pampanga. Batay sa datos, si Hu ay may nakasampang kaso ng kidnapping at serious illegal detention with ransom laban sa kanya at 3 pang Chinese national sa Angeles City RTC Branch 56 noong March 30, 2020. Ang 4 na akusado ay ikinulong ang mga biktima ng mahigit 2 linggo at nanghingi ng ransom na 300,000 yuan o renminbi para sa kanilang paglaya. Nakalaya lamang yung mga biktima matapos na i-rescue ng mga ahente ng Anti-Kidnapping Task Force noong March 15,
2020. Ito is Battle number 5. Ayaw pa ang comparison film ito ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 2 tao habang 2 iba pa ang sugatan nang gumuho ang ginagawang tulay sa Netherlands. Naku, nagtataas ng arko ng tulay ang mga manggagawa nang may pumutok at nagsimulang umindayog ang buong arko. Ayon po sa report, sinabi ng mga saksi sa insidente na may nakita silang 2 construction workers na bumagsak mula sa arko. Base naman kay Dacia Labor Inspectorate, 2 tao ang nabagsakan ng parte ng tulay. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang babalakasan, Harvey Pagsanghan binuhat sa Pinoy Liga Next Man Cup debut game ang kanyang kupunan. Sports report mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. No sweat para kay Harvey Pagsanhana ng Emilio Aguinaldo College Generals ang kanyang muling pagbabalik at debut game sa Pinoy Liga Next Man Cup. Ito ay matapos nilang talunin ng University of the Philippines Fighting Maroons sa score na 80-63. Dahil magkakadikit sa standings kung nasa ang bracket ang iyak, ang laban na isang must-win game para sa kanila upang mapabilang pa rin sa playoffs. Ayon kay Harvey, bukod sa pakikinig at pagsunod sa kanilang coaching staff, sinamahan din talaga nila ng hard work upang makuha ang panalo. Hinirang na best player of the game si Harvey, kung saan siya ay gumawa ng 19 points, 7 rebounds, 2 assists, and 3 steals. Sa ngayon, top seed na ang AAC Generals sa kanilang bracket na may 4 wins at 1 loss. Subaybayan ang selected games ng Pinoy Liga Next Man Cup dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sa ating balitang showbiz, kampo ni Dominic Roque, kinundena ang umano'y malisyosong pahayag ni Christopher Min. Showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, umalma ang kampo ni Dominic Roque sa umano'y malicious and defamatory na pahayag ni Christopher Min sa isang vlog nito. Sa official statement ay nilabas ng Fernandez and Singson Law Office, nakasaad dito na ang malicious at defamatory na pahayag ni Christy ay ginawa nito sa pamamagitan ng entertainment news nang walang effort para kumpirmahin sa aktor. Sinasabi pa na umano'y ini-insinuate ni Christy na may benefactor si Dominic na isang politiko at ito umano ang nagmamay-ari ng kondo na tinitirhan ngayon ng aktor. Ang nasabing insinuation umano ay agad na pinick up ng mga netizen kung saan ang ilan pa sa mga ito ay inilagay ang picture ni Dapitan City Mayor Bullit Halosos nang walang permiso nito. Bagamat kay Halosos umano ang nasabing kondo na tinitirhan ni Dominic, ngunit hindi raw ito benefactor na aktor. Dahil ito kaya hiyang-hiya at nagsorry si Dominic sa mayor at sa pamilya nito dahil na-drag ito sa intriga dahil sa malisyosong pahayag ni Christy. Kasabay na sinagot sa statement ang pagkakadawit din ni dating Congressman Bong Sontag kung saan sa pamagitan umano na nasabing statement ni Christy ay nagbigay ito ng hinta para pagdudahan ng pagkalalaki ng dating congressman. Isa pa umano, walang pag-aaring gasolinahan si Dominic dahil ang lahat daw ng clean fuel gas station ay company-owned at hindi nagpapa-franchise. At iyan aking balitang showbiz para sa impinang ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Hilig nyo sa pogi Hilig nyo sa pogi Oo. Okay, teka muna. Para sa ating NBI report, nako, private message muna
bago malaman ang presyo ng produkto, ito ho yung mga bumibili sa mga online sellers, lalo na yung mga live selling. Oo, magkano po ito? Magkano po yan? Ha? Hindi nila pinopost. PM muna. Kaya nga lumabas dyan yung PM is the key. Oo, bawal pala yan. O, alamin natin ang kaparusahan sa NBI report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Private message muna bago malaman ang presyo ng produkto? Nako, bawal ito. Ikaw ba ay business-minded at mayroong business online? Di ba ang sarap sa feeling kapag maraming nagmamine? Pero kung kailangan mag-PM muna para sa presyo ay malaman, nako, hindi pwede yan. Ayon sa Article 81 ng Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, bawal ang pagbebenta ng mga produkto kung wala itong naangkop na price tag, label o marking na nakadisplay sa publiko. Kailangan ang presyo ng bawat produkto ay transparent sa lahat ng customer. At kung ano lang ang nakalagay sa price tag or listing, dapat yun lang ang i-charge sa bumibili. Ang sino mang business owner na marereport ay maaring magmulta ng 200 pesos hanggang 5,000 pesos o makulong ng 1 hanggang 6 na buwan. And worse, ma-revoke ang business permit at license kung repeat offender. Kaya next time, ilagay mo na ang presyo ng bawat produkto. Magkano man ang halaga nito para hindi ka masabihan ng nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Alright, yan po ang kabuuan ng mga balita at impormasyon. Pero bago muna tayo magpaalam, tayo po'y may patama quote of the day. At sa lahat ng mga tatamaan, buti nga. Ang ating patama quote for the day ay: ang edukasyon ang makapangyarihang sandata na magagamit mo para baguhin ang mundo. Yan. Okay, ako gusto kong i-focus doon sa mga lumalabas sa social media. Marami ho kasi mga sikat na tao na super sikat sa buong mundo na lumalabas doon na mayamang-mayaman sila, successful sila. Kumbaga, tagumpay na tagumpay ang kanilang buhay kahit hindi sila nakatapos ng pag-aaral. Okay. Gusto ko lang ipunto na ang kapalaran nila ay hindi mo kapalaran. Hindi magkatulad. So, sa lahat ho ng mga nag-aaral at may nagpapaaral sa inyo, mag-aral kayo. Okay? Kunin ninyo ang edukasyon na yan. Oo, ito'y nagsasalita ako sa magulang, ha? Okay, marami hong bata, maraming tao na hindi nakakapag-aral, pero gustong-gustong mag-aral. Doon ho naman sa mga nag-aaral at gusto na magbulakbol at gustong gawing modelo yung mga sikat sa social media na bakit sila hindi nakapag-aral pero successful. Hindi parehas ang inyong kapalaran. Pero sa mundong ito, kailangan ho na tayo po ay nakapag-aral. Minsan meron ako nakausap at nakakwentuhan. Sabi niya, sa kalye, sabi ko, Nay, bakit hindi nag-aaral yung mga anak mo? Sabi niya, sayang pera eh. Mawawala yung pera namin. Sabi ko, pagka hindi nakapag-aral yan at lumaki yan, mas maraming pera ang mawawala sa kanya. Maloloko yan dahil hindi nakapag-aral. Yan. Kaya doon sa mga pinag-aaral at ayaw nang mag-aral at may perang pang-aral, mag-aral kayo. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topasyo with Doc She Lejano. Maraming salamat. Ako po ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antino Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas.
live na live sa DWIZ.